Doon sa mga nagmamarites kay Presidente, at alam ko naman po na talaga nagmarites kay Presidente na nagdi-distab ang Presidente, ang dating Presidente Duterte. Ano pong sabi sa akin ni dating Presidente Duterte? 2 araw pa lang ang nakakalipas. Yan nga ang kanyang kinatatakutan. Kapag ang tingin ng militar na hindi hawak ni Pangulong Gobyerno, ni Pangulong Marcos ang gobyerno, diyan sila matetempt. Gugustuhin ba yan ni Presidente Duterte? Hindi po. Bakit? Yung sariling anak niya mawawalang mandato. Totoo po na kapag ang militar ang gumalaw, baka gawin nilang figurehead si BP Sara. Pero ang sabi ni dating Presidente Duterte, sasabihan niya si BP Sara, huwag mong tanggapin yan dahil gagawin ka lang nilang puppet. Dahil pag ang militar ang nag-take over, they will call the shots, palamuti lang ang gagawin nilang leader. So ang kanyang talagang suhestyon, pag nagdesisyon ng militar to fill in the vacuum of leadership, huwag tatanggap si Inday Sara. Ibig sabihin, mawawala rin ang mandato ni Inday Sara. Sa pangyayaring ito, paano na yung mga pagpapanukala, pagpapasa ng mga batas? Alam natin dapat magkaroon ng magandang relasyon ang ating Kongreso, 2 kapulungan yan, para maisakatuparan yung kung ano man yung mga batas. Baka magkaroon ito ng domino effect. Well, una-una, dahil lang inaatubag nga ng Kamara ay itong bribery initiative, syempre, paralyzed ang lawmaking dyan sa Kamara. At dahil ngayon ang Senado ay syempre didepensa ng kanilang mga sarili, paralyzed din ang lawmaking dyan sa Senado dahil ibubuhos sila ang kanilang panahon para umikot sa bansa at talakayin sa taong bayan itong pirmang ito kung bakit dapat bumoto ng no. At syempre yung oras nila mauubos kakasampa ng mga kaso sa Korte Suprema para itigil itong prosesong to. So in the end, dahil nga po sa politika, talaga pong magdudusa ang ating lawmaking, no? Dahil ang lawmaking body ay busy na magtirahan sa isa't isa, no? So kaya nga po nakakalungkot itong pangyayaring ito Mantakin nyo, ang tagal na bago tayo nagkaroon ng nagkaisang presidente at vice-presidente. Tapos, yung supermajority naman sa Kamara, talagang tradisyon yan. Kung sinong presidente, siya nakakabuo ng supermajority para nga mapabilis ang legislative agenda ng presidente. Pero pag ganito pong nangyayari na nagkakaroon ng tinik sa relasyon ng Senado at ng Kamara, talaga pong magdudusa yung productivity ng ating mga kongresista, no? Nakakalungkot. Mabuti sana kung kaunti ang pondong ginugugol natin para sa operasyon ng Kongreso ng Pilipinas. Napakalaki po ng pondo nila, no? Siyempre, mas malaking executive, pero pinakamalaking pondo po nandyan na sa Kongreso. Kaya napakamahal po ng kada isang batas na isusulong ng Kongreso, no? Sa totoo lang. Hay, nako talaga. Pero attorney, dahil sa alita nito, sa pagitan ng Senado at ng Kamara, may nagsasabi na banta na ito na magkaroon ng constitutional crisis. Ano ba magiging implikasyon yan? Ay, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng constitutional crisis. Pero ang katutunayan yan, bakbakan ngayon ng Senado at ang Kamara. Kaya nga nagtataka ako imbis na nagkakaisa tayo pagsulong ng legislative agenda, natitigil, napaparalyze ang lawmaking process dahil nga bakbakan politikong nangyayari. Now, pagdating naman kay Presidente, naku Mr. President, dati ang kaaway lang na Mr. Speaker, ang Vice President. Ngayon, nadagdagan ang kaaway niya, 24 senador. Paano na kayo ngayon hihingi ng pabor sa mga senador? Dahil hindi po malayo na isipin ng mga senador na palibasa presidential insan ng Speaker, kakampi kayo kay Speaker. Lalo na hindi nyo talaga... Well, ang problema kasi, si Presidente binatikos na Ang sabi niya, unconscionable. Hindi matanggap na konsyensya na namimili ng pirma. At bakit siya papayag sa pagbuwag ng Senado samantalang siya ay nanggaling na sa Senado? Pero dahil hindi nga siya pinakikinggan, ito po talaga ang malaking banta sa national security. Baka mag-isip ang militar na dahil hindi na kontrolado ng presidente ang gobyerno, papasok na sila at sila na lang ang mamumuno. Yan po talaga ang kasaysayan ng mga bansa na ngayon po ay nasa liderato ng militar. Thailand, Burma, parehong karatig bansa natin. Pag nakita nila na no one is in charge dahil ang Speaker ay talagang lantara na sinusuway ang presidente, baka po maisip ng militar na para maiwasan ang gulo,
kami na ang mamumuno. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sa totoo lang po, ang people power, bagamat pinagmamalaki natin yan sa buong daigdig, yan din po ay isang military coup. Dahil bumitiw ang suporta ng hukbong sandatahan sa ilalim ng liderato ni Fidel Ramos at ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile doon sa rehimeng Marcos Sr. At nung sila ay pupulbusin na ng hukbong sandatahan na nasa control pa rin ni Fabian Ber, taong bayan ang nagbigay ng proteksyon doon sa ating kasundaluhan. Kaya nga naging people power. But make no mistake po about it, ang militar po ang nagdesisyon na wala nang hawak sa kapangyarihan ang dating President Marcos Sr. Kaya sila nagdesisyon na napapasok kasi na ang militar. Pag meron kasing nakikita silang vacuum, yung no one is in charge, pumapasok ang militar. So ngayon, kapag sinabi ko na dapat patunayan na ni Presidente that he is in charge, dahil pag hindi po niya pinatunayan na siya in charge, na dapat sumunod sa kanya ang presidential insan na sa speaker, na sinusuway siya palagi, yan po ay imbitasyon sa militar na sila na ang mamuno because no one is in charge. At ayaw po natin yan. Doon sa mga nagmamarites kay Presidente, at alam ko naman po na talaga nagmarites kay Presidente na nagdi-distab ang Presidente, ang dating Presidente Duterte. Ano pong sabi sa akin ni dating Presidente Duterte? 2 araw pa lang ang nakakalipas. Yan nga ang kanyang kinatatakutan. Kapag ang tingin ng militar na hindi hawak ni Pangulong Gobyerno, ni Pangulong Marcos ang gobyerno, diyan sila matetempt. Gugustuhin ba yan ni Presidente Duterte? Hindi po. Bakit? Yung sariling anak niya mawawalang mandato. Totoo po na kapag ang militar ang gumalaw, baka gawin nilang figurehead si BP Sara. Pero ang sabi ni dating Presidente Duterte, sasabihan niya si BP Sara, huwag mong tanggapin yan dahil gagawin ka lang nilang puppet. Dahil pag ang militar ang nag-take over, they will call the shots, palamuti lang ang gagawin nilang leader. So ang kanyang talagang suhestyon, pag nagdesisyon ng militar to fill in the vacuum of leadership, huwag tatanggap si Inday Sara. Ibig sabihin, mawawala rin ang mandato ni Inday Sara. Kaya Mr. President, huwag niyo pong paniwalaan yung mga marites na si Presidente Duterte ang nasa likod ng DSTAB. Kung meron man, di ba, pinasinungalingan nyo na wala namang DSTAB. Bakit maniniwala kayo sa marites na meron? Dahil kung susuportahan po talaga ni Presidente Duterte ang DSTAB, tinatanggal din niya ang mandato, hindi lang ninyo bilang isang presidente, kundi ang mandato ng kanyang anak, na paboritong anak bilang Vice Presidente. Dahil pag nag-DSTAB po ang militar, they will call the shots. Kukuha sila ng palamuti, but they will control using the barrel of the gun. Huwag po tayong umabot doon. Pero ngayon po, ganyang kaseryoso po ang sitwasyon. Pag hindi nyo pinakita that you are in control, the military po baka mag-isip, no one is control, we will take control as protector of the people. Huwag nyo pong payagan yan dahil kami po naniniwala pa rin sa demokrasya. Kaya nga po, rinirespeto ko mga senador, miski ako'y nabigo sa pagiging senador. Kasi sila, nakakuha sila ng mandato na kinakailangan. Hindi gaya ko. At dapat yun, rinirespeto ng lahat. Ang problema po kasi, nasa saligang batas din ang protektor ng taong bayan ng hukbong sandatahan. So kapag tingin nila na talagang sobra-sobra na ang paglalapastangan ng inyong pinsan sa inyo bilang isang presidente, gagampanan po nila ang kanilang tingin na papel bilang protektor. Pero sinasabihan ko po ang mga militar, huwag po. Alam ko po, lahat kayo ay nag-graduate sa PMA. Marami po kayo sa inyo, dumaan sa akin habang kayo po ay nagtitraining para maging general sa pag-aaral ng IHL. Pero iba po talaga ang civilian leadership. Hindi nyo po talaga kakayanin yan. Ang mangyayari po dyan, magdudusa ang taong bayan kapag kayo ang naghimasok sa politika. Pero naintindihan ko po, kapag sa tingin ninyo na wala nang namumuno sa bayan natin, na baka matempt kayo dyan.
Pero ang sinasabi ko po, wag po. Hayaan natin ang mga democratic kong mga proseso. Dahil sa tingin ko naman, alam na rin ni Presidente BBM ang pagsuway at pagiging swail ng kanyang pinsan sa kanyang administrasyon. At yan naghahanap na lang kung sinong po pwedeng ipalit. Ang problema, ang dami rin marites labang kay GMA na talagang nung minsan daw ay nagtangkang maghain ng impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Sa tingin ko po marites yun. Pero dahil pinaniwalaan, hindi po pwedeng maging speaker ang PGMA. Eh ang problema, sino ngayon? Kaya nga po nung break, nag-iisip kami kung sino. Ako meron akong boto. Ayan. Ano bang sabi Gusto niyo sa bang bolang malaman kristal? kung sino? Babae o lalaki? Well, nagkamali yung boling kristal eh. Nung unang binasa kong boling kristal, sabi babae, sabi, oops, may lawit na ngayon. Lalaki na. Oops! Napakabata. Pogi. Oops! Medyo kamukha ko. Oops! Medyo kasing katawan ko. Ayos, oo. Ikaw ha? Gusto mong ikudita kita? Tawa ka ng tawa dyan, ha? Baka malito sila kung nandyan ba sa camera yun. Sabi ko. Baka mamaya din-describe ko yung sarili ko. Abangan na lang. Abangan ko sa mga susunod na episodes ng Pulso ng Bayan kung sinong sabi ng crystal ball At ang ni Kaminyong ang susunod Itim na dawa. speaker.